Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tingin ko lahat tayo may mga pangamba o kaya takot sa ating mga buhay. At madalas yung ating mga takot at pangamba sa ating buhay ay laging nasa likuran ng ating isipan. Alam po nyo, yung unang namatay sa aming pamilya ay yung panganay naming kapatid. Siya po ay namatay sa heart attack. Yung pangalawang namatay after few years ay yung aking tatay. Siya po ay nabagok na aksidente, nagkaroon ng internal bleeding, and after 2 days ay namatay. Nung namatay yung kapatid ko at namatay yung tatay ko, nakita ko kung gaano ang epekto noon sa aking nanay. No? At alam ko na siya ay nahirapan. At ang takot ko at pangamba ko nung mga panahong yun ay yung ako ay mauna kaysa sa aking nanay. No? Yun ang takot ko. Ang sabi ko, Panginoon, kung meron lamang akong hihingin, sana kahit mahirap, mauna muna yung aking nanay kaysa ako. Kasi alam ko na kapag ako ang nauna, walang mag-aalaga sa aking nanay. At kapag ako ang nauna ay hindi nakakayanin nung aking nanay yung mga nawawala sa kanyang buhay. Yung po talaga ang takot ko nung panahong yun. Kaya nga nung namatay yung aking nanay, ang sabi ko, Panginoon, salamat at siya yung nauna. Sapagkat alam ko na kahit mahirap sa akin ang kanyang pagpanaw at ako na lamang halos yung may iwan, alam ko mas mahirap kung siya ang maiiwan sa aming pamilya. Takot, pangamba. Marami tayong mga takot at pangamba sa ating buhay. At madalas yan ay konektado sa ating mga mahal sa buhay. At sa ating ebanghelyo mga kapatid, pati si Jose ay merong pangamba. Pati si Jose ay merong takot. At yaan sa panaginip, nagpakita ang anghel ng Panginoon dahil simula pa lamang ay alam na ng Diyos ang takot at pangamba ni Jose. Kaya nga ang sabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Jose, na pakasalan si Maria. Huwag kang matakot, Jose, na pakasalan si Maria. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Sapagkat anuman ang nasa ating isipan, anuman ang nasa ating kalooban, nakikita, nararamdaman at nauunawaan niyaan ng Panginoon. At ginagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para kahit papaano hindi man mawala ng tuluyan yung ating mga takot, ito ay unti-unting maibsan para sa Kanya tayo ay magkaroon ng kapayapaan. No? Kaya nga sa ating ebanghelyo, ating kita, hindi lamang yung pangamba, yung takot ni Jose. Tandaan po natin ang sabi sa ating ebanghelyo, isang taong matuwid si Jose. Takot si Jose na gumawa ng anumang bagay na labag sa utos ng Panginoon. At nung panahong yun, kapag nalaman na kayo ay magkatipan at nagkaroon ng sanggol ang iyong katipan, ito ay adultery, pangangalunya ng kapanahon yun. At ito ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. At ayaw ni Jose na masaktan niya ang kalooban ng Diyos bilang isang taong matuwid. Pero sa isang banda, ramdam din natin yung kanyang pag-ibig at respeto kay Maria. Kaya nga ang sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon ay itong si Jose, kahit nakatakda ng pakasal kay Maria, ang kanyang balak ay hiwalayan ng tahimik si Maria. Bakit? Sapagkat kaya naman ni Jose na si Maria ay isumbong sa kinauukulan para siya'y maparusahan at patayin sa pamamagitan mismo ng pagbabato. Pero hindi gusto yun ni Jose. Bakit? Kasi ganoon niya kamahal si Maria. Ganoon niya ginagalang si Maria. Wala siyang gagawin, wala siyang paplanuhin, wala siyang bibitawang salita na pwedeng makasakit o makapahamak kay Maria. Pero yan po yung maganda kay Jose, balanse. No? Si Jose, bagamat siya isang taong matuwid, hindi siya nagmamatuwid. Kasi pwedeng sabihin niya, basta Maria, gusto ko, sinusunod ko ang Panginoon, wala akong pakialam sa iyo, ginawa mo yan, kaya kailangan ikaw ay maparusahan. Hindi ganoon si Jose. Mahal niya ang Panginoon, pero ginagalang niya ang kanyang kapwa.
Pero sa isang banda, hindi lamang niya ginagalang at minamahal si Maria at binabaliwala yung utos ng Panginoon. Kaya nga, balansing tao sa San Jose na ating pwedeng makita sa ating ebanghelyo sa ngayon. At yun ay napapansin din ng Panginoon. Kaya nga, kinuusap ng Panginoon si Jose sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip. Puro mga kapatid, maganda, ito yung ating tandaan. Kinakausap tayo ng Panginoon. Maaaring yung iba ay sa iba't simpleng mga paraan. Pero kailangan maging mapanuri tayo kung talagang ito ay tinig ng Panginoon. No? Kasi minsan ay maaaring tinig natin na kinukumbinsi lang natin yung ating mga sarili. Kaya nga, kung ano yung ating gusto, yun ang ating pinagpipilitan. At humahanap lamang tayo ng mga bagay, ng mga tao, ng mga pangyayari na pwedeng sumuporta sa ating gusto para ito ang ating panindigan. Alam natin mga kabatid, hindi naman madalas ang Panginoon nakikipag-usap sa pamamagitan ng anghel o kaya ng panaginip. Pero ang mahalaga, kahit sa mga ordinaryong pagkakataon ng ating buhay, tayo ay kinakausap ng Panginoon. Pero sa ating ebanghelyo, ni isang salita, wala tayong narinig kay Jose. At yaan, pinapakita yung katahimikan pa rin ng kanyang puso. Kasi pwede naman magsama yung takot, yung pangamba, pero yung kanyang puso, yung kanyang kalooban, panatag. At laging nakikinig kung ano yung tinig ng Panginoon. No? Kaya sa ating ebanghelyo, very vivid, very, sabi nga natin, challenging yung silence ni San Jose, no? Yung kanyang katahimikan. Pero sa kanyang katahimikan, dun maraming narinig si Jose galing sa anghel ng Panginoon. Ano ang sabi sa kanya ng anghel? Ang sabi dito, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Dalawa ang pinabatid ng anghel kay Jose sa pamamagitan mismo ng kanyang panaginip. Yung una, may plano ang Diyos. No? May plano ang Diyos. Ang sabi ng anghel, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. No? Hindi nangyayari ang isang bagay ng biglaan lamang. Sabi nga natin kapag ating babalikan, no, itong ating Gesetri, mula sa lumang tipan, ang lahat ng yaan bahagi ng plano ng Panginoon bago dumating mismo ang kanyang anak, ang ating manunubos na si Jesus. Pero yan po yung unang ating tignan. Mahirap magtiwala kapag yung tao walang plano. No, hindi pwedeng bahala na. Hindi pwedeng saka na lamang pag dumating na sa yugto ng ating buhay. Hindi po pwedeng ganoon. Kaya kapag merong isang tao halimbawa, ang nagbibigay sa iyo ng pangako na papakasalan, ang laging tanong ay, ano ang plano mo? Ano ang balak mo sa atin bilang mag-asawa? Ano ang plano mo sa ating magiging mga anak? Kailangan konkreto, kailangan merong plano. Delikado kapag walang plano ang isang tao. Pero hindi ring mahirap o napakahirap ding pagkatiwalaan ang tao na puro lamang plano. No? Kaya nga, maganda itong ating ebanghelyo. Bakit? Kasi hindi lamang may plano ang Diyos, kung hindi kaya niyang tuparin at gawin yung kanyang plano. Kasi pwedeng ang isang tao puro plano. Pero ano ang sabi nga natin? Baka puro drawing lamang. Ang tanong, paano niya gagawin ang bagay na yun? Paano magkakaroon ng katuparan ang kanyang mga plano o pinapangako sa atin? Yan ang isang bagay na malinaw kay Jose, na ang Diyos ay mayroong plano. Maliwanag sa Diyos ang kanyang ginagawa sa buhay ni Jose at ni Maria. At yung Diyos na mayroong plano, meron ding kakayahan, meron ding kapangyarihan na yung kanyang plano ay maisakatuparan sa kanyang buhay. Puro yan ang unang ating tignan. Sa ating buhay, marami tayong mga plano. Pero sana yung plano natin merong puwang para gumalaw din doon yung plano ng Panginoong Diyos. Kasi diyan tayo nagkakaroon ng problema, diyan tayo nahihirapan. Kapag yung ating plano ay talagang ating pinagpilitan. Naalala ko si Saint Teresa ng Avila. No? Ang sabi niya,
Kapag ito ay plano ng Panginoon, siya mismo ang gagawa ng paraan para ito ay magkaroon ng katuparan. Pero kapag ito ay plano natin at ito'y ating laging pinagdinindigan sa harapan ng Panginoon, pwedeng magpaubaya ang Diyos, pero tayo talaga ay mahihirapan. Meron po siyang ginamit na magandang simbolo dyan. Halimbawa daw ay yung bukid. Kapag ito'y plano ng Panginoon, uulan lamang. No? Napakadaling lagyan ng tubig yung halaman, yung bukid. Kasi talagang ito'y plano ng Diyos, kaya bumubuhos lamang yung ulan. Pero kapag plano daw natin, hindi bumubuhos yung ulan. Ang ginagawa raw natin, tayo mismo ang umiigib. Tayo mismo nagpupunta mismo sa balon para lamang diligan yung bukid o yung ating mga halaman. Pero magandang ating tingnan sa buhay ni Jose, ang unang maliwanag sa kanya, may plano ang Diyos. May plano siya, pati si Maria. Kasi sila'y nakatakda ng pakasal. Pero si Jose handang magpaubaya dahil ganoon niya pinagkakatiwalaan ang plano ng Panginoon. Pero pangalawa at panghuli, ang maliwanag po sa ating ebanghelyo, hindi lamang may plano ang Diyos at may kakayahang gawin ang kanyang plano. Kung hindi sa lahat ng yaan, pangalawa, hindi nawawala ang Diyos. No? Mahirap kasi kapag yung tao may plano, may kakayahang gawin yung kanyang plano, pero kapag implementasyon na, nawawala na. Kapag ikaw na mismo yung nahihirapan, hindi mo na mahagilap itong mga taong ito. Siguro yun ang maganda sa ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat si Jose at saka si Maria magsisimula sa bagong yugto ng kanilang buhay. Pero ano ang laging sinasabi ng anghel sa kanila? Na ang Panginoon kasama, Emmanuel, kapiling lagi. Maaaring hindi mawala o mabawasan lamang ng konti yung kanilang mga takot, pero hindi sila lulubayan ng Diyos. Hindi sila iiwanan ng Panginoon. Alam po nyo, many years ago, namatay yung aking nanay kasi bumalik yung kanyang cancer. Pero hindi ko makakalimutan sa ospital, nung siya ay nagpa-palliative care na lamang, siya'y humawak sa aking kamay. At ang sabi niya sa akin, Godwin, ako'y natatakot, huwag mo kong iiwan. No? Alam nyo, napakahirap marinig ang mga katagang yun. Pero parang isang bata ang narinig ko sa aking nanay. Nung oras na yun, ang sabi ko sa kanya, Mami, hindi kita iiwan. Basta kumapit lamang tayo sa Panginoong Diyos. Ito magandang paalaala yan sa atin. Mahirap na sa likuran ng ating mga takot, sa likuran ng ating mga pangamba, wala tayong mapanghawakan, walang dumadami sa atin, walang tumutulong sa atin. Pero tandaan natin, iwan man tayo ng ating pamilya, talikuran man tayo ng ating mga kaibigan, pero ang Diyos ay Emmanuel, laging naririyan. Kahit kailan, hindi tayo mag-iisa sa ating buhay. Yung ending ng ating ebanghelyo, ang sabi dito, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang tanong, nawala bang tuluyan ang takot ni Jose? Baka hindi. Baka naibsan kahit papaano. Pero kasama ni Jose, hindi lamang si Maria, kung hindi ang Diyos tuwina. Kaya yon ang nagbibigay sa kanya, hindi lamang ng lakas, kung hindi ng kapayapaan, na harapin ang lahat ng mga takot at pangamba sa kanyang buhay. Merong isang santo, sa St. Alfonso Liguori. Ang sabi niya, he who trusts himself is lost. He who trusts God can do all things. He who trusts himself is lost. He who trusts God can do all things. Kapag tayo ay aasa lamang sa ating mga sarili, mas mananaig sa atin yung ating mga takot at pangamba, at tayo ay papalpak. Pero kapag tayo ay kumapit sa Diyos, alam natin sa atin ay merong laging dumaramay. Amen.